Hey guys! Welcome to my channel. So gagawa lang tayo ng quick reaction video regarding sa nangyaring karumal-dumal na shooting incident sa Bondi, Australia. Bondi yata yung pangalan nung... Yan, Bondi terror attack na ang tawag nila no? Okay, so panoorin muna natin. More than a dozen killed. Actually, umakit yata na 16. 16 na yung patay. So, ito yung overpass. Father and son duo. I think ito yata yung anak. Ito yung tatay. Nakikipag-barrel sa mga polis. Okay? I think yung tatay dyan is down na. Okay? Hindi natin kailangan sabihin kung ano yung word na yun. Okay? So, yan. Kagulo. First day na, ano yata, ano to, may event kasi yung mga Jews. Yan, may Jewish gathering sila. First day of Hanukkah yata. Yan, tatakbuhan sila. Bondi Beach. Bondi Beach. Yan na daw ang worst nila, oh. Talaga. Sydney's Bondi Beach was buzzing Bondi as usual. Beach. Hundreds had gathered to soak in the summer sun. Summer pa rin sa kanila. 10 minutes. As of now, 16 people have been killed in this Yeah, attack. 16 na. Umabot. Anyway, panoorin nyo na lang yung, yung mga YouTube videos para hindi tayo maka-copyright. Mag-i-insert tayo ng, ayan, Hanukkah event. This is where the Jewish event was organized. Ayan, masaya pa sila. Parang regular event. Ayan, may mga namimigay pa nga At ng around free taste 5 p.m. on Sunday, the program started. Dozens of people began streaming in. Ayan, kahapon. Ayan, masaya pa sila. No? Kahapon nangyari yan, Sunday. Okay, בסדר. גם אם Ayan, אתה אני אצלם אותך טוב, מה אתה? אוקיי, thank you. ayan, pagkain. Basically a very joyous mood. But soon, it's around 50 meters from the Hanukkah event, and from there, they opened fire. Ayan, may dumating na kotse, laman yung mag-ama, tapos, ayun, namaril na sila. Ayan. Ano yung parang flyover, overpass. Ayan, mag-ama. Makita nyo nga yung tatay, naka body armor pa Naka body armor pa yung tatay. Ayan yung anak. Sabi ng isa sa mga nag-message sa atin, ano daw to, yung barrel na ginamit yung bolt action is Beretta BR1. BR1 nga ba? Anyway, panoorin nyo na lang, daming clips online. Magbibigyan ako ng reaction ko, no? Doon sa nangyayari. So, ano ba? Expected naman natin to? Expected natin, no? Usually, yun nga, no? Yung religion of peace, galit sa mga Jews, and nangyari sa computer ko. Yeah, gusto nga sila ubusin, di ba? So, meron bang kukontra sa statement na yon? Actually, lahat ng kapitbahay ng Israel, gusto silang pulbusin, di ba? So, it's a fact. It's a fact, no? Tapos meron dito sa clip na to, sa news na to, sinabi na a few months ago, nagpadala ng letter si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, na ngayon nga tumataas daw yung anti-Semitism. Ibig sabihin, Jewish hate doon sa bansa ng Australia, pinadala niya Prime Minister. Kasi yung Australia nagiging woke na din, no? Parang ano ba pinagkaiba ng Australia, Canada at UK? 'Di ba pare-parehas na nagiging woke na rin, pare-parehas na pinupuno na din ng mga Muslim migrants tsaka mga refugees. Oh, tapos ano pa? Ayan, mapapanood nyo naman sa news no? Ang gusto ko sa inyong ibigay na input, ang analysis ko dyan, ganito. Ano ba? Yung Prime Minister ng Australia, alam nyo ba ang sagot niya dito sa nangyaring mass shooting sa bansa niya?
Sabi niya, more gun control. More gun control, baby. No? Understandable naman na lahat tayo siguro alam na may gun control sa Australia. And I think ito na yung worst na mass shooting nila, no? 16 dead, 40 injured, more than 40 injured. Okay? Tapos siguro may mga magkokontra naman dyan, lalo yung mga Pinoy, mas malalangan sa Amerika eh, bla bla bla. Kung tatanggalin nyo nga yung mga state or mga cities dito sa Amerika na may gun control, magugulat kayo kung gaano kababa ang crime rate. Actually, nung isang araw, meron ako nakadiskusyonan sa FB na liberal woke na Pinoy. Ang sabi niya, ayon daw sa statistics, mas mataas daw ang murder rate ng mga state na na walang gun control. Sabi ko, saan niya kaya nakuha yun? Doon na talaga kalala, ganun na kalala ang brainwashing, no? Para maniwala ka sa ganun. Na kung sino daw yung walang gun control, yun daw ang mataas ang murder rate. Most likely to get murdered daw pag nandun ka. Talaga? So, ibig sabihin, mas safe pa pala ang Chicago, Illinois compared sa Texas, compared sa Florida. Maniniwala kayo? That is not true. That is not true. Kung sakali mang nakuha niya yon, propaganda din yon. Gusto ko malaman siguro yung nakuha niya ba yun sa internet na ang gumawa ng article yung Every Town for Gun Safety ba yon? Sila Shannon Watts, yung mga alipores ni George Soros. The fact na maniniwala ka sa ganun, it defies logic. It defies logic. Alam mo na, araw-araw may nagpapatayan sa Chicago, Illinois. Yun na nga pinakamalala New York. Crime rate. California. Tapos sasabihin mo, mas safe yung mga lugar na yon. Hindi ko maintindihan. Para maniwala ka doon talagang grabe na yung brainwashing mo. At saka it defies logic na yung mga state na armado, mas most likely na ma-murder ka. Paano nangyari yun? Meron kang capability to defend yourself. Tapos yung kabila, yung mga blue states, yung may mga gun control, hindi ka pwedeng mag-self-defense. Ikaw pa makukulong. Tapos pahirapan pa ang permit to carry nila, mga ganun, o pag-acquire ng barrel. Paano nangyari yun? It defies logic. Explain mo sa akin, kung ikaw naniniwala ka sa ganun, ipaliwanag mo sa akin na most likely na mas ma-murder daw yung may mga capability for self-defense. Talaga? Paano mangyayari? Samantalang kayo na nasa blue state, di ba pagka pinasok kayo or merong hold up sa'yo, anong gagawin nyo? Wala, di ba? Tatawag lang kayo ng police. Di ba yun lang plano nyo? Yun lang ang nyo? Survival plan nyo. Samantalang kami, na mga nasa malayang lugar, may 9mm dyan, may 10mm, may 45 ACP, maraming options. No, hindi ko maintindihan talaga pare maniwala. So, grabe na talaga yung brainwashing to the point na yun nga, buong bansa ng Australia parang nagiging woke na. Canada, woke na din. And syempre, UK, lalayo pa ba kayo? Okay, so ano pa yung mga inputs ko dyan? Yun nga, ano yung definition ng insanity? Insanity, sabi nila, is doing the same thing over and over, paulit-ulit, but expecting a different result. Yun daw ang insanity. No? So, yun ang sagot ng Prime Minister ng Australia sa mass shooting na nangyari. More gun control daw. Sabi ko, ano pa bang hihigpitan nila? Di ba, ang hirap na nga magkabaril sa Australia? And eto medyo magulo yung comment down below yung information, no. So yung mag-ama, yung tatay daw, police ba yung tatay? Tapos yung anak, meron ng pinaghihinalaan niya na may connection sa ISIS. 2019 in interview, tapos after a few years, nag-mass shooting. Sabi ko sa inyo, yung pag-i-interview niyan, hindi naman nila isisiwalat yung totoo. Pag kayo ba in-interview, ikaw, meron ka bang balak gumawa ng masama? Sasabihin mo ba, oo, 2 years from now, 3 years from now, mamamaril. Meron ba ng ganon? Walang ganon, walang magsasabi ng ganon na ipapaalam mo yung plano mo. Lalo na yung mga masasamang tao, they are very good in hiding their intentions. Kasi the more na walang nakakaalam ng plano nila, mas marami silang magagawa na damage, no?
Hindi lang sa sa tao, sa population or sa nation as a whole. 'Di ba? Imagine niyo in-interview na for affiliation with ISIS yata, and then a few hours from after the shooting ni Rejong Bahay, yun nga nakita na may connection talaga sa ISIS yung anak. Ang hindi ko maintindihan, yung anak may connection sa ISIS pero yung tatay may mga baril pa rin. Unallowed pa pa rin siya. Nasa police pa rin ba siya? 'Di ba? Medyo kaduda-duda talaga, no? Tapos may mga panggulo pa na report sabi tourist daw sila. Tourist ba yan from Pakistan? Hindi ko paano sila nagkabaril? Basta alam ko, license daw yung tatay ng 6 guns. 6 guns. Kaya, ang inisip ko dito, ang plano siguro ng prime minister nila, maghihigpit, gagawin na lang 4 guns. O gagawin 3 guns, no? Yun ang paghihigpit nila. Pahirapan na nga Kaya lang yata nagkabaril yung tatay kasi police, di ba? Alam ko police yan Ito si Albanese. At the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. And I want to conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Whatever action. Included in that is the need for tougher gun laws. Tougher gun laws. As if maluwag ba ang baril sa I mean, pag yung tao ba na masama, tinanggalan mo ng baril, uuwi lang ng bahay, manunod lang ng Netflix. Ha? Di ba kukunin niya sa black market? Di ba? Kukunin yan. Ay, nako. Case, one of the shooters had a gun license. He was in possession of 6 guns. Oh, yung tatay yun Gun license. So, hindi ko alam kung police yung tatay or may license na. So, regardless, no? May connection na. Iniimbestiga na yung anak na may connection sa ISIS pero allowed pa rin yung tatay. And I think they are living in the same house. Yun ang it doesn't make any sense. Hindi pwedeng sabihin ng anak, ay hindi ko baril yan, sa tatay ko yan. Isang bahay lang kayo 'Di ba? Isang bahay lang kayo, sino niloloko nyo? 'Di ba? Because anti-Semitism has been soaring in Australia. Yeah, tumataas na yung anti-Semitism, yung hate sa Jews kahit sa ang lugar. Kasi yung woke, talagang rampant ang kampanya nila, no? Ano pa? Especially after the Hamas attack on Israel. More than 1,600 attacks were reported from September 2020. Islamists, radicals who want to wipe out Ito yan Yan, sige. Israelis and Jews. The Jewish community says Ayan, kita nyo. Meron ako na basang comment ng Pinoy. Hindi Pinoy, Amerikano. Sabi, ayaw kami, we choose peace. What do you mean we choose peace? Ayaw sa baril, we choose peace daw. Ano ibig sabihin nun? So pag nandyan yung attacker mo, sasabihin mo, you choose peace? No, tatakbo ka din. Mag-iintay ka rin ng tulong. Mag-iintay ka rin ng taong may baril na good guys. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw mo sa baril dahil we choose peace. No? Yan ba sasabihin mo sa kalaban mo? Anyway, so ito na yung aking conclusion. Personal thoughts. Kasi hey, Rocky, quiet! Ito na yung personal thoughts ko dito sa nangyari, no? Unang-una, syempre, kinukondena natin yung nangyaring ganyan. Rocky, kinukondena natin yung nangyaring ganyan. And if you dig deeper sa nangyari, kala nyo simpleng, mga Muslim, galit sa mga Jews. Ang tanong ko dito is, alam ba ng Israel yung plano bago mangyari to? Kung i-research nyo, I think ang number 1 na spy agency sa buong mundo is Mossad. Number 1 yan. No, naglalaro ang number 1 o number 2 between CIA or Mossad. No? And kasama sa nila, sa investments nila, no, yung mga surveillance, sa mga spy agency na hinahire nila is yung to identify the attack bago mangyari. So similar with what happened noong October 7, ang tanong ko dito, alam ba nila na mangyayari to? Tong Bandy Beach shooting? Alam ba nila na mangyayari?
And ano ang benefit na makukuha nila na, pag natuloy yung pangyayari yan. Similar with October 7. Nakatakot lang kasi last time kinwestiyon ni Charlie Kirk yan na yung nangyaring October 7, may stand down order ba? Kasi paano nangyari yun? Napaka-secured ng lugar tapos ganyan. Eto, sabihin nyo, ibig nyo ba sabihin hindi gumana yung Mossad? Hindi gumana yung intelligence network? At hindi nila na-detect na mangyayari ito sa mga kababayan nila? Yun ang medyo questionable. So, pero uulitin ko, kinukondena natin yung nangyari. Pero, pag magre-research talaga kayo, medyo may ibang angulo. May napanood ako isang FB reel na may mga tao nagpapatakbo daw sa mundo natin, yung mga nasa likod ng kortina, sila nag-i-introduce ng chaos, ng kaguluhan, to the point na yung mga mamamayan mismo ang hihingi ng control. Hihingi ng control na, magmamakaawa. Naalala nyo ba yung nung scamdemic, nung 2020 and onwards? Yung mga Pinoy mismo ang humingi, i-lockdown na yan, mag-mask kayo. Yung mga Pinoy na mismo ang naghahanap ng control dahil sa takot. 'Di ba? And ngayon, come 2025, naglalabasan ng katotohanan na hindi totoo yung mga pinagagawa noong time na yon. At binilog lang at pinaikot lang yung mga tao. Tinignan ko sino yung susunod. Sino yung susunod na, will blindly follow na hindi nagko-question. Kasi pag kinwestiyon, di ba pag kinwestiyon mo noong time na yan, alala nyo? Kinakancel, binabash, yung iba nga inaaway, ina-unfriend, kahit ka mag-anak, pag kinwestiyon mo. Di ba? So, yun lang, no? Isip-isip. Yung Australia, meron ng gun control, pero ang solusyon nila, more gun control, as if nagkikerry yung mga tao doon, no? Pero imagine niyo, kita niyo yung mga tao tumatakbo. Kasi wala ka namang gagawin, tatakbo ka lang, and hopefully na hindi ka tamaan ng bala. So, dun sa mga, when you can, you have to carry all the time. And be alert. Kung wala kang carry, be alert. At least, dapat one step ahead ka bago may mangyari. Ikaw yung mauuna sa exit. Hindi yung nagkakagulo na, mag-freeze ka dyan. Or ikaw yung unang mabibiktima. Diba? So, ako as a prepper, abangan nyo, mas marami pang ganitong mangyayari. Mas marami pang ganitong mangyayari kasi sabi ko nga, behind the scenes, merong nakikinabang dito. Merong nakikinabang at may makikinabang. Kung ano yung pakinabang nila, well, do your own research. That's it guys. Thanks for watching. Bye.